So yung lesson natin is actually a continuation of last time. So pinili kong ito muna ang ibigay sa inyo para mas ma-master ninyo before we'll be proceeding to algebraic substitution and trigonometric substitution. Kasi kailangan nyo ring maka-encounter ng iba't ibang klase pa ng mga integration problem under ng partial fractions. Okay, let us start first with the problem number 1. Okay. So ito yung problem number 1 natin. Kailangan nating mahanap ang kanyang indefinite integral. So the problem is find the integral of x minus 1 times dx all over x times the square of x plus 1. Now in this case, mga anak, ang gagawin natin is to resolve first are given into partial fraction. So paano ko gagawin yon? So yung given natin na nasa gitna, nasa loob ng radical symbol, ng integral symbol, copy-paste ko muna, anak, So hanapin muna natin at i-resolve ito sa partial fraction. Alisin ko lang yung dx. Now I'm going to equate this to this one. Katulad ng napag-usapan natin last time, dahil partial fraction yan, yung x dito is actually a linear factor. That is why magkakaroon ako ng unang fraction na ang isusulat ko is a over x. And then plus, again, another fraction, since ang x plus 1 is a linear factor, and since naka-square yan, ibig sabihin linear repeating factor yan, repeating linear factor. So I'll type b over x plus 1 sa baba. Lagyan ko lang x plus 1. And then again, another fraction, dahil nga repeating siya na linear factor. So plus c over x plus 1 square. Yung naka-square ngayon ang gagamitin natin. So we need now to determine the values of a, b, and c. So yan ang mga alamin natin. In order to do that, kailangan ang buong equation na yan ay may multiply muna natin ng x times the square of x plus 1. So yan ang ating multiplier. Now kapag ang buong equation na yan ay ating multiply sa dalawang factor na x at saka square of x plus 1 square, yan naka-square na x plus 1, Okay, kapag yung buong yan ay multiply ko dito sa dalawang yan, okay, copy ko yan, Yung left, lalagyan ko niyan. Ito ring a, imumultiply ko yon sa taas. Sa b, imumultiply ko din yun. Ba't nakapit to? Ring ko yan. Enter ko lang ito, anak, Nasama siya. Yan, para mapunta sa baba. And then dito, copy-paste ko rin yung multiplier natin sa c, ganun din. Continuation. Since na-multiply ko na sa kabuuan ng factors na yan, lahat ng mga i-highlight ko makakancel. Ito, at saka itong sa nasa baba na yan, cancel yan. Dito naman makakancel ang parehong x sa taas at saka sa baba. Dito rin, makakancelan ng tig-isang x plus 1 yan. So, isang x plus 1 na lang ang matitira. Sa last term, makakancel na pareho ang nakascore na x plus 1. And that's it. Now, to simplify this equation, ang matitira sa left is x minus 1 na lang. Kahit alisin ko na yung grouping symbol ng x minus 1, lagay ko na lang is x minus 1 equal. And then sa right side, makakancel lang x. So copy-paste ko yung buong nasa taas.
Ito siya. Kaya lang, kakanselain ko na yung x. Yan. So, yun na lang yung natira sa first term. Then, plus. Dito naman, bx times x plus 1 na lang. And then, sa pinakadulo, plus cx na lang. Kasi makakansela ang parehong square of x plus 1. Kuha ba mga anak? Yes po. Okay, so proceed tayo. Yes, sir. So, sa continuation ng ating lesson, okay, ng ating equation, ang gagawin ni Sir ganito. So, expand ko lahat ng mga terms. So, sa una, we have x minus 1 equal. So, a. But of course, I'm going to expand the square of x plus 1, which is actually equal to x squared plus 2x plus 1. So, na-expand na natin yung square of x plus 1 na nakamultiply kay a. And then, sa susunod na term, i-distribute ko naman ang bx sa bawat term ng x plus 1 dito. So, una, magkakaroon tayo ng bx squared. So, I'll type b and then x squared. And then plus bx. And then finally, plus cx. So, continuation, simplify uli natin ang ating equation. Copy-paste ko lang yung buong yan, anak, no? Yan, okay. So, ito gagawin ni sir. So, yung buong x squared plus 2x plus 1 is ikakat ko. And then, delete ko yan. Insert ko lang ang a sa bawat term. Yan, 2ax ito. And then, ito naman is 1a or a. Kasi na-multiply ko na yung a sa bawat term ng x squared plus 2x plus 1 sa ating equation. Now, dito, bubuo tayo ngayon ng mga equations. So, unang usapin dito, pag-usapan muna natin lahat ng may x squared. So, lahat ng may x squared, yun ang aalamin muna natin. So, ano ba yung may mga x squared? Sa left-hand side, wala namang may x squared na term. So, definitely, 0. 0 ang nasa left. Equal. Sa right-hand side, ang may x squared is a. So, I'll type a. Then plus. Sa right-hand side, ang may x squared na isa pa ay ang b. So, a plus b is equal to 0. Ito yung ating unang term. Ito yung ating equation 1. Then, lahat naman ngayon ng may x ang ating isusulat, ang ating ililista. So, lahat ng may x. Sa left-hand side, ang may x lang ay ang x. So, or 1x. So, sa left-hand side, susulat ko is 1. Okay. 1 equal. Sa right-hand side, ang may x lang ay ang 2ax. So, susulat ko ang 2a. So, 2a, then plus. Sa right-hand side, ang may x pa rin ay ang b. So, we have bx. So, susunod ko dito is b. Now, we already have equation 2. Meron pa yata. Meron pa bang may x? Ang c may x. Ayun siya, oh. Ito, di ba? So, plus c ito. Plus c. Kuha ba mga anak? Klaro ba? Klaro? Dinig ba yung boses ko? Klaro po, sir. Okay, so proceed tayo susunod. Yung may constant naman. Constant tayo ngayon. So sa may constant, yung left hand side, ang constant lang is negative 1. So I'll type negative 1. Then I'll press equal. Kaya lang, sa right hand side, ang may constant lang ay ang a lang. Ito lang kasi yung walang x. So equals a tayo dito.
Ito ang ating equation 3. Yan. Analyze natin yung mga equations. Dahil may value na tayo ng A, sa equation 3, ang value ng A is negative 1. Kung sisilipin natin yung equation 1, madali na lang mahanap ang value ng B. Okay? So, substitution lang. So, using equation 1, so we need to solve for B. Since we already know that A is negative 1, so adapt ko yung formula ng equation 1 na 0 is equals to A plus B. Ito siya. Now, since 0 is equals to A plus B, at ang value ng A is negative 1, so palitan ko yung A dito, gawin kong negative 1. So, madali na lang mahanap ang value ng B. Definitely, transpose ko lang ang negative 1. Ang value ng B is equal to 1. Nakuha ba natin, mga anak? Nakuha ba? So, since may value na tayo ng A at ng B, madali na lang mahanap ang value ng C. Using equation 3, mahanap na natin. Using equation 2, mahanap na natin ang value ng C. So, ito ilalagay ko, no? Using equation 2, solve for C. So, adapt ko yung formula ng equation 2. Yung ating equation. Ito siya. So, copy-paste ko lang yan. Copy. Matrabaho lang, mga anak. Pero hanggat kabisado mo yung konsepto, yung sistema, hindi ka malilito. So, 1 is equal to 2A plus B plus C. Yung A, papalitan ko ngayon ng negative 1. Dahil ang value ng A is negative 1. At ang B naman ay papalitan ko ng 1. So, simplifying this, paki-correct lang kung may mali tayong ginagawa, anak, no? So, ito magiging negative 2 na lang yan. And negative 2 plus 1 is negative 1. Tama ba ko? Negative 2 plus 1 is negative 1. At kapag ang negative 1 ay inilipat ko naman ng left, magiging positive yan. So 1 plus 1 is 2. Definitely ang value ng C is equal to 2. So yan yung sagot natin sa ating C. Now, since we already have all the values of all the variables that we need to determine, nandiyan na lahat, ang value ng A, ang value ng B, at ang value ng C. Pwede ko nang balikan ngayon itong ating given. Ito siya. So, adapt ko ulit yan, and then copy-paste ko, and then let us substitute the value for A. Ang value ng A, negative 1. So, ito, palitan ko ng negative 1 yan. Ang value ng B is I think positive 1. So, I'll change this to positive 1. At ang C naman is positive 2. So, I'll change that as positive 2. Now, instead na ito yung i-integrate natin, since ito at ito ay magkamukha lamang, ito na yung i-integrate natin ngayon. So, kung babalikan ko yung given, yung problem natin, okay, ito siya, no? Ito yung given natin, and we have to integrate this. Yun nga lang ang problema, pag ganito ang format ng given, mahihirapan tayong integrate siya. So, ang ibig sabihin niyan, itong buong ito na resolve natin to partial fraction, ito na ngayon yung ipangpapalit natin para yung given natin is maging integrable. So, ginawan muna natin ng paraan para maging integrable yung given. Hindi tayo pwedeng basta-basta lang mag-integrate hanggat wala tayong nagagawang effective na paraan. So ito, lalagyan ko ng bracket. Okay, bracket pala. Undo ko muna. So gusto ko is bracket para mas mainam tingnan. And then yung buong yan, ipapasok ko sa bracket. Yan. And then sa labas, susulat ko naman ng dx. So yan ang ating problem. Which is actually integrable naman talaga. So pag iwaiwalay natin lahat ng mga terms,
na nakamultiply ng kanya-kanya sa dx at kanya-kanya ng integral symbol. So how will I do that? So magiging ganito na ngayon ang ating problem. Kung re-retype ko yan, magiging ganito. Integral. Okay, lagay ko yung negative sa labas. And then this will be fraction. Magiging dx over x ang una. And then plus the integral symbol again. Okay, ayusin ko muna pagkakatype para hindi dikit-dikit. Yan. So plus, I'll write again the integral symbol for the second term. And then isusulat ko naman is dx over x plus 1. Fraction pa rin yan. So I'll type here as dx over x plus 1. And then plus, papactor out ko na yung 2. Lagyan ko ulit ng integral symbol. Susulat ko naman ngayon is dx over the square of x plus 1. dx over square of x plus 1. So ito, kukuhanin ko yung buong nasa baba. Copy and then paste. And since di pa naman ako kontento dyan sa given natin, no? Pwede ko pang i-revise yan. Itong x plus 1 square, pwede kong dalhin sa itaas. So mula dito, i-copy-paste ko na lang, anak, no? Ayan. And then ito is revise ko. Anong ita-type ko dyan? Yung x plus 1. Ito, no? Yung buong ito. Yung nasa baba. Yun nga lang, kung ililipat ko ng itaas, ang exponent is magiging negative 2. So yung 2 natin magiging negative 2. And then, followed by dx. So in this case, madali na lang i-integrate ang ating given. Okay, how? Ito, kapag in-integrate mo ang negative integral of dx over x, ang sagot lang natin dyan is negative ln of x. Do you agree with that? Tama? ln of x. Do you agree? Kapag ito in-integrate ko is negative ln of x? Agree? Yes po. Okay, so plus. Ito anak, pwede lang idiretso since ang x plus 1, ang numerical coefficient ng x is 1 lang naman. So, walang effect pagdating sa numerical coefficient ng ating sagot. Sagot dyan, shortcut, negative ln of x plus 1 lang. Pwede mo na siyang idiretso. Naintindihan ba sa pangalawang term? Klaro? Yes po. Okay, sa pangatlong term. Sa pangalong term, kapag nag-letyo tayo, ang u natin is x plus 1. Kapag kinuha na natin ang derivative, ang u, magiging du at ang x plus 1 naman dx. So, ibig sabihin, walang magiging problema. I-rewrite lang natin ang 2. Yan. So, if I'm going to rewrite 2, and then i-multiply ko lang ito, kaya lang magiging fraction na to, no? Ang formula na gagamitin natin dito, mga anak, pakita ko na. Okay, ang formula natin dito is ito lang. Recall. Ito yung formula natin. The integral of u to the n du. Ang sagot is this one. We have, teka, parang mali na i-type ko. Ito pala yung isa. So u to the n plus 1 over n plus 1 plus c. So yun ang formula natin. Okay. Kung magle-let-u ako, pakita ko na rin. Let u be equal to s plus 1. Definitely, this will be equal to du equal dx. So, walang effect. Yung dx, papalitan ko ng du, at ang x plus 1, papalitan ko lang ng u. So, para klaro, pakita ko na lang ng ganito. So, adapt ko yan, mga anak, no?
Dugtong ko dito, hindi ko muna siya i-integrate para lang clear. Ang x plus 1, papalitan ko yan, magiging u. Ang dx magiging du. Since ito yung formula natin, ayan siya, no? So, copy-paste ko yung first two term, then plus 2. Ang mangyayari sa u is magiging negative 2 plus 1 over negative 2 plus 1 ang u natin dito. So, lalagyan ko ito ng fraction. First, I will write u to negative 2 plus 1. Sa baba naman, negative 2 yun, anak, no? Yan, yung mga anak yan. Negative 2 plus 1. And then, plus c. So, simplify pa natin. Ito pala, dapat naka-parenthesis ito para hindi kayo malito. Lagyan ko ng parenthesis o bracket na lang. Yan. So, simplify pa natin. So, copy-paste ko uli yan. This will be negative 1 na lang. Sa baba is 2 ito, no? 2. Yan. 2 din yon. Kasi negative 2 plus 1, negative 2 plus 1. So, negative 2 plus 1 is only negative 1. Yan. But positive times negative or positive over negative is negative. So, ito gawin ko ng negative. Ito, alisin ko na yung negative. Kuha ba? Kuha ba? Yes po. Ngayon, ang u, pwede kong ibalik uli sa baba, yung u to the negative 1, para mawala yung mga negative exponent. So, ang gawin natin, copy-paste uli natin para mas klaro at kitang-kita yung solusyon. Para malinaw na malinaw siya. So, 1 sa taas, balsang ko yan, magiging 1, at ito naman, okay, 1 lang yan. And then yung baba, magiging u. Kasi kapag binaba mo yung u to the negative 1, magiging u to the 1 lang. So finally, magiging 2 over u lang pala yan. Okay, so alisin ko na yan, gawin ko na lang 2 over u. Yun din naman yun eh. Ito. So delete ko yan, gawin ko na lang fraction na 2 over u. And then finally, ano ba ang u? Diba? So ano ba yung u natin? Ang u, kung babalikan natin, is x plus 1. So sa makatuwid, yung u sa baba, papalitan ko na ng x plus 1. Finally, ito yung ating answer. Ito yung ating inaanap na integral. Now, look at this mga anak. Yung first two term, parehong naka-ln. Yan, doon ko lang, no? Yung first two term, parehong naka-ln. So, pwede kong i-revise yan. So, anong gagawin ko ngayon? I-retype ko muna. Yan, retype ko muna, no? Yan, ito siya. Pwede kong kasing pagsamahin na lang yung dalawa. Alisin ko na itong isa. Yan. Since naka-minus ito, magiging ilalim siya ng x plus 1. So, ang gawin ko dito, revise ko uli yan. Lagyan ko lang ng bracket. And then, ipa-fraction ko yung loob. Ang x plus 1, dahil positive ang sign, sa taas siya. Ang x, dahil negative sign ang ln, sa baba naman siya. So, finally, tama din yan, mga anak. Okay, look at it, ano? Okay, yan, tama yan. Tama din ito. And yung mga sagot natin. So, problem number 1. Or, bigyan ko ilang ibang estilo pa ng pagsusulat ng sagot. Baka lituin kayo ng nagbibigay ng exam. Alam niyo, pwede ko rin isulat ng ganyan yung sagot natin. Tingnan niyo, revise ko siya. Ito. So, ang gagawin ko dito, burahin ko muna. Pag-iwalayin ko, x over x is 1. So, plus. Okay, saan ba yun? Ito. Sa loob, gawin kong fraction. 1 over x. Okay, bakit naging 1 ito? Balikan ko yung dati, fraction ko uli.
X over X dati yan. Ang X plus 1, pinag-iwalay ko ng tigisang denominator. Anyway, kapag ginad natin yung dalawang yan, babalik na rin naman dito. Kuha ba? Kuha? Yes At po. siyempre yung X over X dito, pwede ko na lang isulat ng 1. Tama din yan mga anak. Baka mamaya yan ang ibigay sa choice. Tapos ito yung sagot ninyo. Tapos ito yung kailangan na hanapin ninyo sa mga pinagpipilian. So that is why pinapakita ko lang yung pasikot-sikot. And that ends our problem number 1. So try naman natin ngayon ang ating problem number 2. So problem number 2, it requires you to have a recall of all what you've learned in your algebra. Anong topic ang kailangan ninyong balikan sa algebra para ma-solve ang problem number 2? Any idea? Ano yung naisip ninyong pwede natin gawin dito para maging integrable siya? Any idea mga anak? None po, sir. Wala? Ano? Ano yun anak? Yung nasabi mo? Sabi ko po, wala. None po. Anan. So we need factoring. Okay, anong kailangan natin gawin? Kailangan anak, sa ulado ninyo to. So ano yung type of factoring na kailangan natin gawin? So recall, trinomial with distinct factors. O ito rin tinatawag na other trinomial. Yung iba naman, ang tawag nila dito is the FOIL method or the trial and error method. Okay, so anong gagawin ko? So copy-paste ko yung denominator. We have to do something with this. Dahil kung ganyan yan, hindi natin ma-integrate yung problem number 2. Kailangan gawan natin ng paraan. So magta-trial and error tayo. Kung ipapactor ko yan, I'll just create 2 parentheses, 2 sets. Ito no. Pangalawa ito. So yung x square, kapag pinactor ko, dalawang x yan. X and x. Okay, plus. Ito x din ito and then plus. Ang 6, yung last time yung pa-factor ko, pwede ko siyang i-factor ng 3 and 2, no? Trial and error yan. Tingnan ninyo. Kapag ang 3 at saka x, multiply ko 3x. Ang x at saka 2, multiply ko 2x. So yung mga product na nakuha natin, 3x and 2x, kapag in-add natin, ang sagot is 5x. Yung nga lang, ang middle term dito, 7x. So ibig sabihin, hindi ito yung mga factors na kailangan natin para dito. Nakukuha ba ninyo? Tama ba? Yes po. So, subukan natin ngayon ng 6 at saka 1. Okay, ito yung 1. Ang 6 dito, yan. At saka yung x dito, mga means yan. Yung x sa gilid at saka yung 1 sa dulo, mga extreme yan. So, kukuhanin natin ang product ng means. Ang product ng means is 6 times x, 6x. Ang product ng extreme, x at saka 1 is 1x. So kapag tinotal natin ang product ng means at ang product ng extreme, 6x plus 1x is 7x. Kuha yung gitna. So ibig sabihin, ito yung mga right factors na kailangan nating makatulong para yung denominator ng ating given integral problem is mapalitan at magawa natin ng paraan para ito ay maging integrable. Nakukuha ba ninyo yung concept? Yes po. So, ibig sabihin, hindi ka basta mag-i-integrate. Gagawa ka muna ng paraan para yung in-integrate mo is maging integrable. Even into reality, hindi ka naman basta-basta mag-i-integrate, mag-aanda ka muna. So, kailangan may preparasyon muna talaga sa pag-i-integrate. Okay, halimbawa yan, balikan ko yan, ano? So, instead na x squared plus 7x plus 6 ang gagamitin nating denominator, since ito at ito ay iisa lang, ito na yung gagamitin natin, yung kanyang mga factors. So kapag na-factor mo na, wala nang problema. Masasolve mo na siya kasi nga, alam mo yung iyong partial fraction.
Okay? And then in fact, bakit partial fraction? Wala ka namang ibang nakikitang nakamultiply sa dx sa taas eh. Di bali sana, kung may nakalagay dito, tingnan nyo ha, gagawin ko siyang integrable na diretso. Di bali sana, kung may nakasulat dito na, tingnan nyo ha, magta-type ako. Kung may nakasulat dyan na 2x plus 7, wala sanang problema. Kasi ang derivative ng x squared plus 7x plus 7x plus 6 is 2x plus 7 lang. And then dx. Kuha ninyo? Yun nga lang, wala yan eh. Dx lang siya. So hindi natin magagawa yung ganong paraan. Now in this case, dahil ito na siya, ang gagawin naman natin ngayon, automatic yung dx is may 1 na nakamultiply dyan, magpa-partial fraction tayo. So susulat ko ngayon, ibig sabihin, ang given natin, ganito siya. 1 over. Yan siya. So re-resolve natin ngayon yan sa partial fraction. So linear factor pareho yung dalawa. Thus, I'm going to write a over x plus 6. Lagyan ko na ng parenthesis. And then plus, sa taas, fraction ulit. I'll type b over x plus 1. Lagyan ko na rin ng parenthesis. Yan. So we need to simplify this. We need to determine the value of a and b. So meaning, i-multiply natin sa ating denominator sa left hand side. Ito yung multiplier natin, yung buong denominator na nasa left hand side. Palagi yan. Now doing this, again, just like what we did kanina, ang bawat term dito sa equation na yan ay mamumultiply yan ng factor na x plus 6 and x plus 1. So i-multiply na natin directly. So dito, i-multiply ko to sa left. I-multiply ko rin kay A. At i-multiply ko rin kay B. Nang sa gayon, kitang-kita ko ano yung mga makakancel. Sa left hand side, ang matitira na lang is 1. Sa pangalawang term, makakancel pareho ang x plus 6. Dito naman makakancel pareho ang x plus 1. Now, simplifying it, ganito na lang ang equation natin. 1 equal A times x plus 1. Kasi cancel pareho ang x plus 6. Plus B, and then cancel pareho ang x plus 1, matitira na lang is x plus 6. Nakakasunod ba? Yes po. So next. So here we have 1 equals ax plus a plus bx plus 6b. So yan siya. Ngayon, since ang may pinakamataas na degree ay ang x, kasi ang exponent ng x is 1, samantalang ang 1 naman at ang a at saka 6b, puro mga constant yan. Alamin natin muna lahat ng may x para makabuo tayo ng mga equation. So lahat ng may x, sa left hand side, wala. So meaning, 0 ang nasa left. Kasi dito, 1 lang ang meron eh. Wala namang ibang may x sa left eh. So 0 equal. Dito sa right ang may x ay ang ax, so I'll write a. Yung mga coefficient ni x lang. Dito is bx, so I'll write plus b. So this is now our equation 1. So we'll be proceeding now to the other. After ng x, proceed tayo sa constant. Sulat ko dito is constant. Ayan. And then, sa right hand side, para sa constant, ang left natin is 1. So I'll type 1. Sulat ko na yung 1. And then, equation editor yan. 1 equal. So dito, we have a plus 6b na lang, yung mga walang x. So we have now our equation 2. Okay, ganito ako mag-solve. Una, yung equation 1, dadalhin ko sa left.
A plus B equals 0. Yung pangalawang equation, dadaling ko sa right. Yung A plus 6B is equal to 1. Ang susulat ko naman dito, equals 1. So both equations, parehas akong mag-aanap ng value ng A. Hanapin ko ang A dito, hanapin ko rin ang A value dito. So kung hanapin ko ang A value sa left, magiging ganito ang equation natin. A equals negative B. So nahanap ko na sa left. Sa right, hanapin ko rin ang value ng A. A ang pinili ko kasi walang numerical coefficient maliban sa 1. Hindi mahirap ang mag-solve at mag-transpose. So 1 minus 6B. Dito kasi hindi mo na kailangan mag-cross multiply. Transposition lang puro. So may value na tayo ng parehong A. So next is this one. Yung diskarte na mabilis kapag manumano. At sigurado ka sa sagot. A equals A. So lahat ng values ng A, both left and the right hand side, i-equate natin. Negative B, yung A sa left, copy ko siya, equal. And then yung sa right naman is 1 minus 6B, daling ko sa right. Ayan siya. So hanapin natin ngayon ang value ng B. So para mahanap ang value ng B, lahat ng B, lilipat ko ng left. So again, copy-paste ko na lang yung buong yan, anak, no? Yan, mga anak yan. So yung negative 6B, lilipat ko ng right. Yun nga lang, pagkalipat ko ng right, magpapalit siya ng sign. So mawawala na yung negative 6B sa right. Negative B plus 6B, this is 5B. So value ng B, madali na lang malaman. 5B equals 1. And then we can now conclude that B is equal to 1 over 5. So ang value ng B natin equals 1 over 5 or 1/5.